To give us the latest on the ground, we have News 5 correspondent Bril Montalvo reporting to us live from Davao City. Hey, Bril. Bril, kamusta na ang sitwasyon dyan? Nandyan pa rin ba mga supporters ni Kibuloy sa KOJC compound? Angela. Nako. Bril? So, tama nga kayo dyan. Nagbabantay pa rin sa labas ng compound ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito nga mga miyembro nito sa posibleng pagbalik ulit ng otoridad para iserve itong warrant of arrest. So, kahapon ng umaga ay pinuntahan natin ang kanyang Prayer Mountain at Glory Mountain doon sa Barangay Tamayong dito pa rin sa Davao City. Kasi may nangyaring tensyon doon noong Lunes, especially doon sa Glory Mountain. May 8 individual na inaresto ng ating kapulisan. Kabilang na dito ang 2 minor de edad dahil sa pagdadala ng mga matutulis na bagay gaya ng itak at pati na rin mga improvised na baril. So nakakumpiska ang ating otoridad ng 17 bolo at isang improvised na baril. So itong 8 nadakip, kasali na itong 2 minor de edad, ay pinalaya rin ng otoridad. Pero posible pa rin silang mahaharap sa kasong obstruction of justice. Angela? Oo, ito Bril, kamusta ka na rin? Kasi parang nabalitaan ko nga, meron din, di ba nga kasi nga itong mga KOJC supporter, medyo talagang, kumbaga, mainit ang ulo dyan sa area nila. Nagkaroon din daw ng duruan sa'yo, personally? Angelo, hindi naman na duruan yung nangyari. Pero inaano nila kami, parang may harassment na nangyari kasi nga, anong klase? Nilapitan nila kami, pinag-aano ng kanilang mga cellphone video at yung cameraman nga natin, si Glenn Jacosalem, ay tinangkap ang tadyakin ng isang miyembro ng KOJC noong Lunes. Pero okay naman kayo ngayon, wala naman nasaktan sa inyo sa team mo, Bril? So far, wala nang mga nangyari sa amin. Yun nga lang, yung mga minor incidents lang, siguro dala na rin ng bugso ng damdamin noong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi nga, during sa pag-responde o pag-serve ng warrant of arrest noong Lunes ng mga otoridad kay Pastor Apollo Kibuloy ay nagkasulukuyang nagagawa sila ng morning prayer doon sa Kingdom at nabigla nga sila kasi nga narinig nila ang siren doon sa Kingdom at nakita nila na may isang katutak, isang batalyon na ng kapulisan doon sa labas ng Kingdom. Yeah, regarding that, may sagot na ba rin ang Davao Police? Yung sinasabi nilang excessive daw ang kanilang pag-serve ng arrest warrant? According sa Police Regional Office 11 ni spokesperson na Police Major Catherine Dilaray, ay yung sakto lang na mga otoridad ang kanilang dineploy doon sa area ng mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy para iserve itong warrant of arrest sa kanya. Kamustahin na rin namin, Bril, yung iba pang mga KOJC properties tulad nitong Prayer Mountain at Glory Mountain? Yes, Angela, sa ngayon, ang sitwasyon doon sa mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Davao City ay wala nang masyadong tensyon, wala nang mga nakabantay na mga miyembro ng ating kapulisan, pero nandoon pa rin sa labas ng gate or entrance nitong Kingdom, Prayer Mountain at Glory Mountain ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nga, pinaghahandaan nila kung anumang oras posibleng babalik daw itong otoridad doon sa kanilang lugar. Sa ngayon, Bril, siguro last na question na rin ito. Papaano, kumbaga, sumasamba o nakakapakinig ngayon yung mga miyembro ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ
kay Pastor Apollo Kibuloy. So sa ngayon ba hindi nagla-live preaching si Pastor Apollo Kibuloy? Ministers ba nila? Oo. O sino ang nagla-live preaching? Kahapon, pinuntahan natin itong prayer mountain ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa Barangay Tamayong dito pa rin sa Davao City at natanong natin doon sa gate ang ilang mga miyembro kung paano ba nila maririnig ang mga preaching ni Pastor Apollo May Kibuloy remote, or nagla-live pa ba ito ng preaching, and according sa kanila, sa mga miyembro ay mga replay na lang umano ang kanilang pinapakinggan na mga preaching ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay. So in essence, walang nangyayaring remote broadcasting. Kasi wala nga nakakaalam kung nasan siya. Alright, on that note, maraming salamat sa iyo, News 5 correspondent, Bril Montalvo. Yan. Ang question ngayon dyan is, ito ba ang tinuturo mong peace, love, and di ba? And harmony sa mga preaching mo, tapos may bolo ka? Wag mo Grabe, no? Parang nagugulat daw ang mga ibang member dahil peacefully praying daw, tapos dumating yung police. May hawak na kayong bolo. So when you pray, may hawak kayong bolo. Actually, yan ang Tapos sinasabi duduraan nyo pa ang mga taong gumagawa ng trabaho nila. Tapos tatadyakan nyo pa yung cameraman, di ba, na nagtatrabaho din lang. Duruan. So is that what is being taught? I hope not, and I hope so na all of you still maintain love and peace in your hearts, because at the end of the day, you're protecting your own. We're also, at the end of the day, we're also doing our jobs. Oo. Nagtatrabaho lang ang mga tao understand na yung suporta nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi natin, we will not take that away from them. Pero yun nga, hopefully, dapat maayos, di ba, na makikipag-usap. Tapos, sasabihan nila yung Davao Police excessive force. And yet, excessive response ang ginagawa nila. Water cannon pa kayo. Winater cannon nga nila yung ibang mga police. Actually, sinabi nung legal counsel nila na magsasampa nga sila ng mga reklamo. At isa sa mga isasampa nilang reklamo ay yun nga, dahil when they served when the PNP SAF, Special Action Forces served the arrest warrant or went to the properties of KOJC, alas 4 na madaling araw, parang time of worship din nila yun. Well, di ba, isa sa mga tinuturo ni Jesus Christ is He was not sin, cast the first stone, di ba? Di ba nagagalit sila sa police dahil excessive daw, sila rin ang excessive response. Di ba? Itigil na natin to. And, di ba, sana at the end of the day, humarap na lang si pastor para tumigil ang violence, ma-resolve tong issue. Diba? He has the ways and means naman. He has the money. Mga members. He has the money, he has the lawyers, he has the resources to try to defend himself and prove that he is innocent if he is innocent. Napakasimple lang naman.